Ito ba talaga ang kapalit ng pagiging walang kwenta ng matres ko? Sa oras na lumabas tong anak natin, uuwi na kami dyan. Sigurado ka na ba dito, Leia? Wala na atrasan to, ah. Ninakaw niyo sa kanyang pinakaaasam niya. Ngayon, magdusa tayo pare-pareho. Para sa ibang babae, magiging kumpleto lamang daw ang pagkatao nila kapag nagkaroon na sila ng mga anak. Pero sa kaso ko, bilang isang babaeng walang kapasidad na magkaanak, alam ko na samot-saring panghuhusga ang maririnig ko mula sa ibang tao. Lalo na't nalaman ko lang na may problema pala ako sa ovaryo nang maikasal na ako sa asawa ko. Nag-iisang anak si Dylan ng kanyang mga magulang. Hindi pa man kami na ikakasal. Pressured na kami sa pagkakaroon ng anak. Gusto kasi ng parents ni Dylan magkaroon ng maraming apo. Ito rin ang naging dahilan para makagawa kaming mag-asawa ng hindi ka nais-nais na desisyon na magpasa hanggang ngayon. Binabayaran pa din ang konsensya ko. Gayon din ang aking asawa. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo kung paano ko naranasang bangungutin araw-araw dahil sa kasalanang ginawa namin. Ako si Leia at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Dylan, hindi talaga ako sang-ayon sa desisyon mong to. Alam ko, wala ako sa lugar para magreklamo. Pero isipin mo naman yung mararamdaman ko. Alam ko mahirap, Leia. Pero anak lang naman yung habol ko kay Eme. Tsaka alam mo namang ikaw yung mahal ko. Ikaw nga yung pinakasalan ko, di ba? Oo nga. Pero paano kung maghabol yung babaeng yun? Lalo na may anak kayo. Anong laban ko? Papel lang naman ang meron ako. Anong papel lang? Dahil sa papel na yun, kaya sa iyo lahat ng karapatan para ipaglaban tayo. Hinawakan ni Dylan ang kamay ko at tinitigan ako sa mata. Leia, alam mo, noon pa akong sabik magkaanak. Nag-iisa lang ako at walang mga kapatid. Bata pa lang ako, pangarap ko na magkaroon ng maraming kapatid pero hindi yun binigay sa akin nila mom and dad. Kaya sana naman, wag mo akong hadlangan ngayon na magkaroon ng anak. Nakikiusap na ako sa iyo. Nanikip ang dibdib ko sa nakikitang lungkot sa mga mata ni Dylan. Sino bang ayaw magkaanak? Pero hindi lang kasi basta anak ang hinihingi ni Dylan sa akin. Ang gusto niya, intindihin ko ang pangangabit niya, ang pag-aalaga niya sa babae niya, at ilang buwang pag-uwi doon hanggang sa mabuntis at makapanganak. Nagsimulang pumatak ang luha sa mga mata ko. Hindi kita hinahadlangan. Alam mo yan, Dylan. Pero, paano ko kakayanin yung gabi-gabing nasa piling ka ng babaeng yun? Ito ba talaga ang kapalit ng pagiging walang kwenta ng matres ko? Nabigla ako nang bigla na lang akong yakapin ni Dylan ng mahigpit. Hindi rin madali to sa akin, Leia. Hindi madali magpanggap na mahal ko si Emma kahit ang totoo. Ikaw yung iniisip ko. Bakit kasi hindi mo na lang ipagtapat sa kanya yung totoo? Bayaran natin siya para ibigay sa atin yung bata. Pero sunod-sunod na iling lang ang isinagot sa akin ni Dylan. Kilala ko si Emma. Hindi siya papayag. Kaya Leia, please, 1 taon lang naman. 1 taon na pagtitiis at magiging habang buhay tayong masaya. Ano kaya Dylan kung mag-ampo na lang tayo? O kaya naman magbayad tayo ng surrogate mom. 'Di ba may ganun naman? Kitang-kita ko ang frustration sa mga mata ni Dylan. Marahas siyang napabuga ng hangin. Binitawan niya na din ang mga kamay ko at tumayo. Ay, mag-aampon? Magpapalaki pa tayo ng batang hindi naman natin kadugo. Paano na lang kung anak ng kriminal yun? O kaya may sakit na HIV ang nanay at tayo pasa sa bata? E di madadamay pa tayo sa sakit nun. Tsaka yun naisip mong magbayad sa surrogate ma'am?
Alam mo ba kung gaano kamahal yun? Saka sa ibang bansa pa yun. Kaya Leia naman, binibigyan na nga kita ng pinakamadaling option. Ang gagawin mo lang naman, maghintay at magtiis, yun lang. Kahit yun man lang maiambag mo para sa ikaliligaya ng pamilyang to. Natulala na lang ako at hindi na nakakibo. Lalo na nang magbihis si Dylan at mag-impake ng konting mga damit niya. Kinabahan ako at agad na natakot. Saan ka pupunta? Iiwan mo ba ako, Dylan? Aalis muna ako. Baka makapag-isip ka pa ng tama kapag wala na ako sa tabi mo. Doon na lang muna ako kay Emma. Tawagan mo ako kapag maayos ng pag-iisip mo, ha? Nanginig ang katawan ko. Gusto ko siyang pigilan pero alam ko na may isang salita si Dylan. Ayoko din namang magmakaawa. Sobrang awang-awa na ako sa sarili ko. Hindi ko nakakayaning ibaba palalo ang pagkababae ko. Kung saan ka magiging masaya, Dylan? Sige, gawin mo ang gusto mo. Sandali akong tinitigan ng asawa ko bago siya umiling. Umalis siya ng araw na yon na wala kaming maayos na usapan. Habang ako, maghapong nakakulong sa kwarto namin. Umiiyak at walang gana. Gabi na nang makatanggap ako ng tawag sa kaibigan kong si Barbie. Best friend ko siya since college. Hoy babae, nasan ka? Nasa bahay ako. Bakit ka napatawag? Kahit nasa kabilang linya ay dinig na dinig ko ang lalim ng buntong hininga niya. Ramdam ko ang stress niya. Alam mo sis, kung tungkol sa stress yung sasabihin mo, please wag na lang. Masyado nang mahaba yung araw na to sa akin. Hindi ko nakakayanin yung isa pang negative na chismis. Ay, ganun? O siya sige, ako na lang yung magdedesisyon sa nakikita ng mga mata ko ngayon. Pasensyahan na lang tayo ah. Ang sakit kasi sa mata ng natatanaw ko. Nakakagigil. Nangunot ang noo ko. Kilala ko kasi si Barbie. Hindi naman siya tatawag sa akin, lalo na kung tungkol sa bagay na wala namang kinalaman sa akin. Ang akala ko kasi, chichismisan niya lang ako ng tungkol na naman sa mga rants niya sa mga customer niya. Teka nga, ano ba kasi ang nakikita mo? Parang gustong-gusto mong manakit ah. O diba ayaw mo ng stress? Kapag nalaman mo baka magwala ka. Wag na, ako nang bahala dito. Sige na, bye. Barbie, teka lang, huy! Pero pinatayan niya na ako ng cellphone. Kinabahan ako. Hindi marahas na tao si Barbie. Minsan ko lang siyang nakitang nakikipagsabunutan. Sa disco bar yon nung college pa kami. Nung bigla na lang may babaeng nanganti sa akin. Dahil kinakabahan kaya tinawagan ko siya ulit. Pero hindi na siya sumagot. Lalo lang nadagdagan ang pag-aalala ko. Yung lungkot na nararamdaman ko kanina. Bigla na lang napalitan ng takot at pag-aalala sa kaibigan ko. Ano ba kasing nangyayari? Sagutin mo naman yung tawag ko, Barbie. Isang oras pa ang lumipas. Susukuan ko na sana ang pagtawag sa kaibigan ko. Nang biglang siya na mismo ang tumawag. Oh sis, ano nangyari? Kumusta ka? Ay nako, Leia. Pumunta ka dito sa presinto ngayon na. Ha? Ano ginagawa mo dyan? Basta, malalaman mo pag nandito ka na. Sige, papunta na ako. Hintayin mo ako dyan. Nagbihis lang ako at nagmamadali nang nagpunta sa istasyon. Doon ay inabutan ko ang kaibigan ko. Pero mas nabahala ako nang makita ko si Dylan sa tapat ng upuan nito. May dugo sa gilid ng labi at puro kalmot ang muka at mga braso. Sis? Dylan? Ano ba nangyari? Ayan, tanungin mo yung magaling mong asawa. Magsalita ka, Dylan, kung ayaw mong... Agad namang sumingit yung pulis na nasa tapat namin. Pinigil na to si Barbie sa pagsasalita. At siya na rin ang nagpaliwanag sa akin ng mga nangyari. Sis, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun? Bakit ako yung tinatanong mo? Hindi mo man narinig yung polis? Nakita ko tong asawa mo na may kalaguyo sa restaurant na yun. Aba,
Ang sweet-sweet, ang lakas ng loob sa public makipagtukaan. Kung hindi ba naman nasa pagitan ng mga hita niya ang utak niya? Hindi ako nakakibo. Bumalik na naman ang sakit at lungkot sa puso ko. Tiningnan ko lang si Dylan at muling bumaling kay Barbie. Umuwi na tayo, halika na. Halatang nagulat si Barbie sa sinabi ko at naging reaksyon ko. Kumunot ang noo niya at inis na binalibag ang dala niyang bag. Hindi na ho ako magsasampal ng kaso, Chief. Tsaka pasensya na sa nagawa namin gulo ah. Isisettle ko na lang to sa may-ari ng restaurant. Aba dapat lang nadamuho ka. Sino ka para magsampa ng kaso? Muli na namang na-warningan si Barbie kaya humingi na lang ako ng tawad sa officer at niyakag na ang kaibigan ko palabas. Hindi ko naman nanilingon pa si Dylan. Wala akong karapatan na kwestiyonin ang ginawa niya. Lalo't alam ko, nakasama niya naman talaga ang kabit niya. Teka lang, Leia, ano nangyayari? Ano yung reaksyon mo kanina? Baliwala lang sa'yo yung ginawa ng higad na lalaking yon? Sis, pwede bang umuwi na muna tayo? Please lang. Marahas na napabuntong hininga si Barbie. Tinitigan niya pa ako, pero hindi na siya nagsalita. Bago dumiretso sa kondo niya, niyaya niya muna ako sa isang convenience store. Namili siya ng alak doon at mapupulutan. Sa unit niya namin na pagkasundo ang magpunta. Ayoko din muna kasing umuwi sa bahay dahil sa lungkot na nararamdaman ko doon. So ano kang catch? Nilihim mo sa akin na hiwalay na kayo ni Dylan kaya siya ng babae. O kaya kayo naghiwalay dahil ng babae siya? Umiling ako na lalong nagpakunot sa noo ni Barbie. Umikot ang dalawa niyang mata at marahas na namang napabuntong hininga. Ano nga? Diyos ko, mabubuwang na ako sa nangyayari sa'yo. Splok mo na kasi yan. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Alam ko na kung hindi ako marireal talk nitong kaibigan ko, mababatukan ako nito. Basta, hindi kami hiwalay ni Dylan. At saka, alam ko na may kabit siya. Gaya ng inaasahan ko, namilog ang mga mata ni Barbie. Kasabay noon ang pagbilog din ang bunganga niya. Ano? Sabihin mong nagbibiro ka lang na babaita ka. Masasakal talaga kita ngayon. Yun nga ang totoo, sis. Tama yung narinig mo. May kabit yung asawa ko at alam ko yun. Pinayagan ko siya. Sa pagkakataong yon ay natulala na lang siya sa akin. Pagkatapos ay kinuha niya yung isang bote ng soju at ininom yon ng hindi na ginagamitan ng shot glass. Tumayo siya at nagpalakad-lakad sa sala. Tila nahulog sa malalim na pag-iisip. Nang huminto siya, humarap siya sa akin at nakapamewang na tinitigan ako. Okay. Kalmado na ako. Ngayon sabihin mo sa akin, ano ba yung virus na pumasok sa isip mo at pumayag kang may kahati sa asawa mo? Para sa anak. Naupo siya ulit sa tabi ko at kunot noong tumitig sa akin. Maya-maya pa ay hinagap niya ang kamay ko na para bang nauunawaan niya na ang ibig kong sabihin. Niyakap niya din ako ng mahigpit at tinapik ng marahan ang likod ko. Isa sa nagustuhan kong ugali ni Barbie. Malakas ang intuition niya pagdating sa akin. Minsan nga, iniisip kong soulmate ko siya. Alam niya kasi ang takbo ng isip ko minsan. Ganon din ako sa kanya. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang tungkol sa naging resulta ng examination ko sa OB. Pero alam kong ramdam niya yun ngayon. Kailan mo pa nalaman? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Sobrang bigat na pala ng pinagdadaanan mo, wala pa akong kaalam-alam. Kaya pala parang ilang beses ko nang gustong dalawin ka. Alam ko kasing stress ka pa. Katatayo mo lang kasi ng negosyo, di ba? Ayoko naman na makadagdag pa ako sa stress mo. Kahit na, no? Magkaibigan tayo, di ba? Panay nga ang rant ko sa'yo tapos mas mabigat pa pala yung problema mong babae ka. Hindi na ako kumibo at yumuko na lang. Inabot niya sa akin ang alak at nagsimula na din kaming uminom ng paunti-unti.
Alam mo, sis, una pa lang wala na talaga akong bilib dyan sa Dylan na yan. Pero dahil mahal kita, hinayaan kitang pakasalan siya. Ang tanga ko, no? Sana pala pinigilan na lang kita. Ano ka ba sis? Kahit pigilan mo ko, susundin ko pa rin yung puso ko. Masyado akong lunod sa pagmamahal ko noon kay Dylan, di ba? Kaya yan, hindi ka na nakaahon. Imagine, kailangan mong tiisin lahat para lang pagbigyan ng hilig niya. So what kung wala kang anak? Hindi naman matatawag na pamilya kapag walang bata? Alam mo naman kung gaano ka gusto ng mga biyenan kong magkaroon ng apo, di ba? Tsaka si Dylan, noon pa man sabik na talagang magkaanak yun eh. Kung noon ko pa sana nalaman na baog pala ako, hindi talaga ako magpapakasal sa kanya. Dahil medyo may tama na din ako, nahiga na ako sa sofa. Doon ako nakatulog. Sa loob ng ilang araw, hindi ako umuwi sa bahay namin ni Dylan. Malaking tulong na nasa paligid ko si Barbie at nagpapayo sa akin. Kailan ka ba uuwi sa bahay mo? Aba sis, hindi ko madala-dala dito yung jowa ko Oh, bakit ba kasi hindi mo dalhin? Ayoko nga. Gwapo yun no, baka mamaya agawin mo. Natawa naman ako sa biro niya. Pero maya-maya lang, sumeryoso na ang mukha niya. Nagkausap na kami ni Dylan, sis. Galit pa din ako sa kanya pero nakiusap siya na pauwi na daw kita. Ayaw niya daw umuwi sa bahay niyo na hindi ka nadadatnan dun eh. Aha? Umuwi siya sa bahay? Oo, bakit hindi mo alam? Pinatay ko kasi yung phone ko. Akala ko hindi muna siya uuwi eh. Ayoko naman siya kausapin. Alam mo, magdesisyon ka na ngayon pa lang. Kung willing kang tanggapin ang kalokohan ng asawa mo dahil para sa inyo din naman kamo, then umuwi ka na. Kung hindi mo naman masikmura, let go na sis. Umuwi ka sa probinsya mo. May pamilya ka naman dun eh. Hindi yung siksik ka ng siksik dito. Hindi tuloy kami makapag-loving-loving ng jowa ko. Alam ko namang nagbibiro lang si Barbie tungkol sa jowa niya. Pero yung sinabi niya tungkol sa pagdedesisyon ko sa problema namin ni Dylan, totoo at seryoso. Maghapon kong pinag-isipan ang tungkol doon. Tinitimbang ang mga bagay-bagay. Sa loob ng isang buwan ay masakit pa rin. Hindi naman yun nagbago. Mas naging katanggap-tanggap nga lang para sa akin. At mas naiintindihan ko na ang point ng asawa ko. Sure ka na ba dyan, sis? Yan na talaga yung plano mo. Hindi mo ba pagsisisihan yan hanggang huli? Umiling ako at ngumiti sa kaibigan ko. Napairap naman siya at saka tumango. Desidido na ako, sis. Salamat sa isang buong pagtsatsaga sa akin, ha? Ay nako, wala yun. Namiss din naman kita eh. Kaya lang, hindi rin pala maganda na kasama kita sa bahay ko. Nalilimitahan yung, alam mo na. Humagikik pa ito na parang kinikilig. Eto na nga, aalis na. Bumawi ka na sa jowa mo. Pakapagod kayo, ha? Habang hinahatid niya ako pababa sa building, ay makailang beses pa akong tinanong ng kaibigan ko. At siniguro ko pa sa kanya, nakakayanin ko anuman ang dumating na pagsubok sa amin ni Dylan. Na handa akong harapin anuman ang magiging consequences ng desisyon naming mag-asawa. Hindi ko naman alam na sobrang lala pala ng karmang babalik sa amin. Leia, umuwi ka? Nako, salamat umuwi ka na. Miss na kita asawa ko. Mahigpit na yakap ang isinalubong ni Dylan sa akin pagpasok ko pa lang ng pintuan. Kasalukuyan siyang nagluluto nun. Dahil amoy ko mula sa sala ang aroma ng paborito kong chicken curry. Chicken curry ba yon? Oo. Nagluto ko ng paborito mo nung malaman kong uuwi ka na. Halika na, tikman mo kung tama sa panlasa mo. Nakangiti akong sumunod kay Dylan sa kusina. Sabay na din kaming naghapunan ng gabing yon. Nagiging maayos pa lang sana ang pakiramdam ko nang may sabihin si Dylan. Naghuhugas kami noon ng mga plato. Oo nga pala. Si Emma, buntis na siya.
Sandali akong napahinto sa pagsasabon ng plato. Parang sinaksak ang dibdib ko, pero pinilit kong umiti. Ganun ba? Mabuti naman. Naramdaman ko pa ang pagpunta ni Dylan sa likuran ko. Mula doon ay niyakap niya ako ng mahigpit. Makukumpleto na tayo, Leia. Magiging pamilya na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makasama yung anak natin. Napalunok na lang ako. Napakasarap sa tenga ng salita ni Dylan. Pero alam ko ang totoo. Ni katiting na dugot laman, wala akong ambag sa batang yon. Lumipas pa ang ilang buwan. 6 months nang buntis si Emma. Regular akong ina-update ni Dylan. Kapalit noon ay bihira na din siyang umuuwi sa bahay namin. Isang gabi, tinawagan niya ako. Mahal. Dito muna ako sa apartment ni Emma. Kailangan niya kasi ng kasama eh. Malaki na kasi yung tiyan niya tsaka nahihirapan na kumilos. Nauunawaan mo naman, di ba? Gusto kong maiyak ng mga sandaling yon pero pinigil ko. Tumighim ako at nilinis ang lalamunan ko bago sumagot. Pilit ko ring pinasaya ang tinig ko. Oo naman. Gawin mo kung ano sa tingin mo yung makakabuti para sa bata. Salamat, Leia. Hayaan mo. Sa oras na lumabas tong anak natin, uuwi na kami dyan. Sisiguraduhin ko na hindi tayo masusundan ni Emma at mamumuhay tayo na masaya. Alam kong mali. Pero nang marinig ko yon ay may konting excitement akong naramdaman. Selfish nga siguro ako ng mga panahong yon. Puro tungkol sa sakit at pagtitiis ko lang ang nakikita ko. Paano mo makukuha yung bata, Dylan? Sigurado ako hindi siya papayag na basta mo nalang kuhanin yung anak nyo. Anak natin, Leia. Tayo ang magulang niya. Tandaan mo yan, ha? Saka madali lang yun. Pagkapanganak niya, kukunin ko si baby habang tulog siya. Tapos uuwi na kami dyan. Pero, sigurado ka ba dyan sa plano mo? Paano kung ipahanap ka at kasuhan ka? Huwag mo nang isipin yan. Tsaka bago pa naman nabuo tong planong to, may solusyon na ako sa pwede mangyari. Kaya ang sinasabi ko sa'yo, Leia, kumalma ka lang at maghintay ka sa amin. Kung gusto mo, bumili ka ng mga damit ng baby girl natin. Baby girl? Babae ang baby natin? Oo. Tsaka kung pwede, mag-isip ka na rin ng magandang pangalan para sa kanya, ha? Oo, sige. Mag-iisip na ako simula ngayon. Parang may kung anong damdaming ina ang sumibol sa puso ko. Tuluyang natalo noon ang lahat ng pangamba at takot na ilang buwan ko nang daladala. Sa huli, wala na akong ibang naramdaman kung hindi ang excitement na lang. Sa loob ng ilang buwan na umuwi hindi si Dylan sa bahay namin, hindi naman siya nagkulang ng suporta sa akin. Maayos at magaan ang buhay ko sa piling ng asawa ko. May kaya ang pamilya niya. Bago kami kinasal, maayos namang na i-turn over sa kanya ang pamamahala sa negosyo nilang mga commercial building. Pinapaupahan nila ang mga yon sa mga negosyanteng tao. Kaya lang, hindi yata talaga pwedeng ibigay ang lahat sa isang tao. Bukod sa maalwan na buhay, mahal din namin ni Dylan ang isa't isa. Yun nga lang, may kakulangan naman ako. Kung hindi lang sana ako baog, baka perpekto na ang magiging pagsasama naming dalawa. Oh, okay na ba sa yung ganitong setup? Ang ganda, Dylan. Babaeng-babae yung designs. Excited na akong makita si baby Emily. Emily? Yan ba yung pangalan na ibibigay mo sa anak natin? Oo. Gusto ko sana kahit sa pangalan man lang maging similar sila ng totoo niyang mama. Pero Leia, Please naman, Dylan. Ito lang yung request ko. Pagbigyan mo na. Nasa mga mata ni Dylan ang pagtutol. Sinubukan pa niya akong kontrahen pero sa huli, nanaeg ang kagustuhan ko. Siya din naman kasi ang nagsabi na ako ang pumili ng pangalan para sa bata. o sige na nga.
Basta lalagyan natin ng second name tapos yun na magiging palayaw niya ah. Ayoko kasing magkaroon ng alaala kay Emma hanggat maaari. Napabuntong hininga ako. Hindi yata alam ng asawa ko ang sinasabi niya. Yung bata pa lang, buhay ng alaala ni Emma. O baka ako lang talaga nag-iisip nun. Malungkot kong tinitigan si Dylan habang inaayos yung iba pang gamit ng baby na binili namin kanina sa mall. Leia, magda 9 months na yung baby natin. Baka hindi na ako makauwi hanggang sa mga anak si Emma. Konting tiis na lang ah. Tumango na lang ako at pilit na ngumiti sa kanya. Kung pwede ko lang hatakin ang orasan para bumilis na yon, ginawa ko na sana. Sa ilang buwan kasi ay napapagod na din ako sa ganito. Pagod ang isip at puso ko. O ano na sis, kamusta? Nanganak na yung Betka? Hindi pa nga eh. Kana 9 months pa lang nung tiyan niya. Malungkot ka no? Ano, disco tayo? Ayoko sis. Gusto ko lang talaga na makakausap. Busy ka ba? Hindi naman. Gusto mo puntahan na lang kita dyan? Siya tayo? Wag na. Alam kong pagod ka. Okay na yung narinig ko yung boses mo. Sus, napaka-drama mo talaga. O nga pala, nakita ko na naman sila dun sa dating restaurant. Hindi na lang ako tumuloy at feeling ko magkakasore eyes ako. Kung ako nga ganito yung nararamdaman ko, ikaw pa kaya? Hayaan mo na. Hindi ko naman sila nakikita eh. Ay nako, hindi ko alam kung anong gayumang pinainom sa'yo ni Dylan ha, para magpakamartir ka ng ganyan. Marami namang lalaki ngayon na ayaw din magkaanak eh. Sis, si Dylan ang napangasawa ko. Tsaka konting oras na lang naman. Oo nga, malamang excited ka nang umuwi ng tuluyan sa'yo si Dylan no? Pero naisip mo man lang ba yung mararamdaman ng Betka? Sa sinabing yon ni Barbie, napahinto ako. Saka ko lang na-realize na oo nga, babae din siya at siyang tunay na ina ng bata. Agad akong kinain ang konsensya ko. O di ba? Alam mo kasi sis, kaibigan kita ha. Ayokong gumawa ka ng maling desisyon kasi feeling mo may pagkukulang ka. Nanluloko ng tao yung asawa mo. At ang masakit dun, sinusuportahan mo siya. Naku ha, hindi ka ba naniniwala sa karma? Sis naman eh, nananakot ka ba? Aba sis, mas matakot ka kapag si Universe na ang maniningil ng pautang. Walang kasalanan ng hindi pinagbabayaran, tandaan mo yan. Kaya kung ako sa'yo, matras ka na dyan. O kaya naman habang maaga pa, paliwanagan mo yang si Dylan. Pwede naman siyang magkaanak sa kabit niya tapos dalaw-dalawin nyo na lang. Hindi ko alam pero ng mga sandaling yon, parang bigla na lang nag-iba ang tinig ng kaibigan ko. Iba din ang tono niya kaya kinilabutan ako. Gayunpaman, alam kong may katotohanan ang mga sinasabi niya. Natatakot ako, pero hindi napapalitan nun ang galak sa puso ko. Sa tuwing maiisip ko, nauuwi na si Dylan sa akin. At ilang linggo na lang ang hihintayin ko. Alam mo naman na masyadong matigas si Dylan sis, di ba? Kapag may desisyon kasi yun, hindi na yun magbabago pa. Bahala ka, basta ako, hindi ako nagkulang sa'yo ng paalala mula umpisa pa lang ha. Walang sisihan. Oo na, sige na. O paano? Naririnig ko tinatawag ka na ng tauhan mo. Sige na, bye-bye na. Salamat sa time ha. Anytime sis, ingat ka dyan ha. Para hindi malugmok sa pagkasabik sa asawa ko, inabala ko ang sarili sa pag-aayos ng bahay. Nilinis ko din yon ng husto para pagdating ni Dylan at baby Emily, maayos na ang lahat. Pinalitan ko ng mas maaliwalas na kulay ang dingding. Inalis sa mga bagay na pwedeng makasakit kay baby pag gumagapang na siya. Nilawakan ko din ang sala para pwede siyang maglaro doon balang araw. Wala pa man, nakikinit ako na kung gaano kasaya ang magiging pamilya namin ni Dylan. Hanggang sa dumating na nga ang araw na pinakahihintay ko. Dumating na lang si Dylan sa bahay, dala ang isang sanggol na babae. Sa unang tingin pa lang, kumabog na ng husto ang dibdib ko sa tuwa. Siguro dahil kamukhang kamukha siya ni Dylan.
Kargahin mo siya, Leia. Magpakilala ka sa kanya. Simula ngayon, ikaw na yung mami niya. Hindi ko napigilang maiyak nang makarga ko si Emily at maidikit sa dibdib ko. May kung ano sa pagkatao ko ang pinunan niya ng mga sandaling yon. Emily, anak ko, ako mami mo, baby. Niyakap naman ako ni Dylan at hinalikan sa buhok. Sa wakas, natupad na rin yung pangarap natin, Leia. Kumpleto na tayo, tsaka pamilya na tayo. Si Emma, kumusta siya? Basta simula ng araw na to, hindi na natin kilala si Emma. Hindi na natin siya pag-uusapan at mababanggit kahit kailan dahil hindi na siya parte ng buhay natin. Hindi ako nakapagsalita. May awang na biglang sumibol sa puso ko para sa naging babae ng asawa ko. Sa nanay ng sanggol na hawak-hawak ko noon. Kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang niloko lang siya ni Dylan at tinangay pa ang anak niya. Leia, tumingin ka sa akin. Tapos na. Okay na tayo. Nandito na si Emily tsaka magsimula ulit tayo ha. Huwag mo na isipin si Emma dahil malaking halaga yung iniwan kong pera sa kanya kapalit ni Emily. Dahil nakikita ko na naman sa mga mata ni Dylan ng pagkabalisa, tumango na lang ako. Nito ko lang napansin na kapag exaggerated ang nagiging reaksyon ko, natataranta siya at hindi napapakali. Naaawa ako sa kanya na hindi ko maintindihan. Okay lang ako, Dylan. Sige na, mukhang pagod ka. Magpahinga ka muna kaya. Naku, hindi. Hindi ako pagod. Halika, ihiga muna natin si baby sa kwarto natin. Doon muna siya habang newborn pa lang. Sinunod ko naman agad si Dylan. Wala siyang sinabi na kinukontra ko. Ewan ko ba, pakiramdam ko kasi may gagawin siyang hindi tama kapag hindi pumabor sa kanya ang pagkakataon. Ma, pa, nanganak na po si Leia. Kailan niyo pupuntahan dito yung apo niyo? Naku, gusto talaga namin sorpresahin kayo eh. O sige po, aantayin po namin kayo. Nang matapos sa pagbabalita si Dylan sa kanyang mga magulang, pinagbihis niya ako agad ng duster at pinahiga sa tabi ni baby. Doon daw muna ako hanggang sa umalis na lang ulit ang mga magulang niya. Leia, kailangan mukha ka nang hihina ah. Kung gusto mo, matulog ka na lang muna. Basta't kailangan lang mukha kang nanganak. Sasabihin natin water birth ang napili mong way ng panganganak sa kanya kaya sa bahay ka lang talaga. Tumango na lang ako bilang tugon kahit ang totoo. Hindi ko naman talaga alam ang sinasabi niya. Ang inaral ko lang kasi ay ang step by step ng pag-aalaga sa newborn hanggang sa matuto na itong gumapang at magsimulang kumain. Hapon nang dumating ang mga biyenan ko. Kung masaya si Dylan sa pagdating ni Emily, kita ko na mas masaya ang mga biyenan ko. Halos hindi nila inaalisan ng tingin ang bata. Ayaw din muna nilang kargahin dahil natatakot pa sila. Hindi mo lang alam kung gaano kami kasaya nandito ka na, Emily, anak ko. Pati yung mga lolo't lola mo, parang nadagdagan ng 10 taon yung energy nila kanina. Hindi ko masisisi si Dylan kung bakit ganito na lang siya kasaya. Ako naman, mixed ang nararamdaman ko. Ang hirap palang maging masaya kung alam mong nagpapanggap ka lang sa isang bagay. Leia, sa susunod na araw, aayusin natin yung birth certificate niya. Ikaw na ang magiging legal na ina niya, Leia. Tumango na lang ako ulit. Buong maghapon yata akong hindi umiimik ng araw na yon. May guilt akong nararamdaman para kay Emma. Kinakabahan ako, Dylan. Paano kung mahanap tayo ni Emma? Tapos kasuhan ako sa ginawa nating to. Ninakaw ko yung karapatan niya sa anak niya. Di ba napag-usapan na natin to, Leia? Oo, alam ko. Hindi ba ako pwedeng magsabi ng nararamdaman ko? Iniisip ko lang yung mga pwedeng consequences nitong ginagawa natin.
Hindi na siya maghahabol. Maniwala ka sa akin, Leia. Sapat na yung perang binigay ko sa kanya at sa pamilya niya para makapagsimula sila ng maayos na buhay. Paano kung maisipan niyang hingian ka ng hingian kapalit ng pananahimik niya? Hindi niya yung magagawa. Magpapakalayo tayo kung yun yung kinakailangan. Nahihirapan man ay pilit kong pinayapa ang isip ko. Simula nang dumating si Baby Emily, napadalas na ang pag-atake ng anxiety ko. Dinaig ko pa nga yata yung totoong birth mom. May mga gabing gising kami ni Dylan. Salitan kami sa pagpapadede at pagpapadighay kay Baby Emily. Noong una, nahirapan talaga akong mag-adjust. Lalo na nang mag-2 weeks si Emily. Madalas kasi gising siya sa gabi. Hindi naman ako pinabayaan ni Dylan. Hindi ako napupuyat nang hindi siya kasama. Mahusay ka talaga, Leia. Alam ko na mapapanindigan natin si Emily lalo na natural sa iyong pagiging maalaga. Tsaka alam mo, Leia, umaapaw ang puso ko sa saya ngayon. Buong buo kasi yung pagkatao ko eh. Salamat sa sakripisyo mo ah. Tinitigan ko lang ang asawa ko sa kasya ni Yakap. May agam-agaman sa puso ko. Sa tuwing maririnig ko kung gaano kasaya si Dylan, pansamantala yung natatakpan ng tuwa. Mabilis na lumakad ang mga oras. Unti-unti nang nawala ang pangamba ko at napalitan ng kasiyahan. Nakikipag-usap na kasi noon si Emily sa amin at bibo din talaga. Pakiramdam ko, anak ko talaga siya. Pero dito na din nagsimula ang mga panaginip ko. Na nung una, inakala kong natural lang naman. Napanaginipan ko si Emily, Dylan. Ilang beses nga eh. Talaga? Ako nga din eh. Ano ba nasa panaginip mo? Medyo creepy nga eh. Ayoko na nga sanang sabihin sa'yo kasi panaginip lang naman. Kaya lang, twice kasi na ganun yung panaginip ko. Parehas na parehas. Talaga? Ang weird naman. Kasi parehas tayo. Seryoso ka? Oo eh. 2 beses ko na nga napapanaginipan na pinapadedi ko daw si Emily ng dugo. Hala, ganun din yung panaginip ko eh. Talaga? Ano kaya ibig sabihin nun? Napakibit balikat na lang ako. Nang mga panahong yon. Medyo weird nga dahil parehas kami ni Dylan ng panaginip. Pero hindi ko yun masyadong inintindi. Nang mga sumunod na gabi, napapadalas na ang panaginip ko tungkol kay Emily. Leia! Leia, gising! Ha? Si Emily? Ayan, nasa higaan niya. Tignan mo sa TV. Nilalagay kasi namin sa TV yung monitor ng CCTV sa kwarto ni Emily. Para madali naming makikita at maririnig kung magigising siya at iiyak. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko siyang payapang natutulog. Ano ba nangyari? Nanaginip ka na naman ba? Nag-aalala na ako sa iyo eh. Kausap ko lang yung isa kong kliyente tapos bigla ka na lang nahirapang huminga habang natutulog. Nasapo ko ang noo ko at pumikit ng mariin. Nanaginip kasi ulit ako tungkol kay Emily. Grabe, sobrang sama. Akala ko talaga totoo eh. Nagsimula ng yumugyog ang balikat ko. Tuluyan na akong naiyak. Sa panaginip ko kasi, matindi ang naging pag-iyak ko. Hingal na hingal ako ng gisingin ni Dylan. Ikwento mo sa akin para makagaan naman sa dibdib mo. Kasi nakita ko daw si Emily. Mabilis siyang gumagapang. Tapos bigla siyang lumusot dun sa harang sa second floor natin. Tapos bumagsak siya sa first floor. Nadurog daw yung ulo niya. Nayakap na lang ako ni Dylan at pinayapa. Hinayaan niya lang akong umiyak hanggang sa gumaan na ang pakiramdam ko. Shhh! Tahan na, Leia. Wala kang dapat ikatakot. Hayaan mo. Ipapadoble ko yung fence natin sa labas. Tumango naman ako. Maya-maya pa ay pinuntahan ko si Emily sa kwarto niya. Kinuha ko siya at dinala sa kwarto namin. Halos ayaw ko siyang bitawan ng mga oras na yon dahil sa takot.
Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Dylan. Ginabi na kasi siya sa pakikipag-usap sa isang kliyente. Tanghalian nang magsabay kami sa pagkain. Napansin kong balisa siya at walang imik. May problema ba, Dylan? May sakit ka ba? Wala. Nanaginip lang ako na masama. Talaga? Anong panaginip mo? Ewan, parang continuation ng panaginip ko kagabi. Akala ko nga totoo. Ano? Paano continuation? Nakita ko kung paano nalaglag si Emily, Leia. At ikaw yung naglaglag sa kanya. Tapos nung tinignan kita, tumatawa ka pa daw. Kinilabutan ako sa sinabi ni Dylan. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ko sa sinabi ng asawa ko. Kitang-kita ko kasi sa mukha niya yung pinaghalo-halong emosyon. Panaginip lang yun, Dylan. Alam mo namang hindi ko kayang manakit ng bata, di ba? Tumango naman siya at pilit na ngumiti sa akin. Alam ko naman yon. Hayaan mo. Kumain na nga lang tayo habang tulog pa si Emily. Masarap ang ulam namin ng tanghaliang yon at may hinog na mangga pa bilang dessert. Pero bland ang lasa ng lahat ng yon para sa akin. Hindi ko alam, pero unti-unti na akong kinakabahan sa nangyayari sa amin. Hindi usual na parehas ang panaginip namin palagi ni Dylan. Tapos ngayon, iba naman ang point of view niya at continuation naman yon ang panaginip ko. Siguro dapat pabinyagan na natin si Emily, no? Ano sa palagay mo? Tumango naman si Dylan ng sunod-sunod pero hindi niya pa rin ako tiningnan. Sasabihin ko na din kila mama at papa. Ikaw nang bahala sa mga ninang tapos ako na sa mga ninong. Nang mga sumunod na gabi, patuloy pa din ang pananaginip ko. Gayon din si Dylan pero hindi na namin yon masyadong pinag-uusapan. Napansin ko din na nagbago si Dylan. Kadalasan tahimik lang siya. Bagamat hindi naman siya nagkukulang sa pag-aalaga kay Emily. Sa akin, medyo naging cold na siya. May problema ba tayo, Dylan? Ano? Wala naman, bakit? Para kasing ang cold mo nitong mga nakaraang araw eh. Pasensya ka na ah. Lagi kasi akong puyat eh. Minsan, nagsasabay si Emily at yung trabaho. Ilang araw na lang at binyag na ni Emily nang dalawin na naman ako ng masamang panaginip. Doon ay karga ko daw siya. Nagpapa-breastfeed daw ako sa kanya. Pero ang nakakakilabot, dugo at hindi gatas ang nakukuha niya sa akin. Kinakagat niya pa ang nipple ko at pinapadugo yun. Habang ako, wala namang reaksyon kahit nasasaktan na. Nang magising ako ay katabi ko si Emily. Nakatagilid siya sa gawi ko habang natutulog. Ang nakakapagtaka, nakalilis din ang damit ko. Literal na nakalabas ang dibdib ko. At kulang na lang, sipsipin niya yon. Kinabahan ako kaya dali-dali akong tumayo at inayos ang sarili. Oh, ano nangyari? Bakit namumutlak at ganyan yung tingin mo kay Emily? Nasa tinig ni Dylan ang pagdududa. Nilapitan niya agad si Emily at chinek kung ayos lang ba ito. Halos hubarin niya pa ang lahat ng saplot ng bata. Makita lang na maayos talaga ito. Para akong nainsulto sa ginawi ng asawa ko. Hindi niya man sabihin. Ramdam kong pinagdududahan niya kung may ginawa ako sa bata. Anong ginagawa mo, Dylan? Hindi ba obvious? Tinitignan ko kung paano si Emily. Bakit naman siya mapapano? Katabi ko lang naman siyang matulog. Nang maayos na si Emily, saka lang ako hinarap ni Dylan. Hindi mo kasi nakikita itsura mo, Leia. Akala ko kung ano na nangyari. Putlang-putla ka tapos parang takot na takot ka. Nanaginip lang ako. Pero hindi na ako pinansin ni Dylan. Bumalik na lang siya sa harap ng laptop niya at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Gusto kong maiyak sa pinaparamdam na pambabaliwala ng asawa ko sa akin ng mga panahong yon. Bumalik ako sa paghiga at ayoko man ay tumalikod muna ako kay Emily.
Para kasing kahit natutulog siya, nakikita ko ang mabangis na mukha niya sa panaginip ko. Natapos ang binyag ng maayos at mapayapa. 5 buwan na noon si Emily at simula din noon, madalas na siyang hinihiram ng mga lolo't lola niya. Akala ko once pinabinyagan natin si Emily, matitigil na yung panaginip ko tungkol sa kanya. Hindi na normal tong nangyayari sa atin, Dylan. Anong ibig mo sabihin, Leia? Na may sa demonyo anak natin? Kaya kahit pabinyagan na hindi pa rin natigil yung panaginip mo? Bakit? Di ba kahit ikaw naman, hindi lang naman ako yung nananaginip ng tungkol sa kanya ng ganun, di ba? Nananaginip pa din ako, Leia. Pero hindi tungkol sa kanya kundi tungkol sa'yo. Sa tuwing natutulog ako, Leia, parang hindi ako nakakapagpahinga kasi doon. Lagi mo sinasaktan si Emily. Ano? Oo, kaya nawalan ako ng gana sa'yo kasi parang totoo. Hindi ko nga alam kung may lihim ka bang galit kay Emily kaya napapanaginipan ko yun. Seryoso ka ba, Dylan? Alam mong hindi totoo yan. Alam ko, pero gaya ng sabi ko, parang totoo yung mga panaginip ko. Kung lucid dream ba yun? Sana nakokontrol ko yung mga nangyayari. Pero hindi, Leia eh. Nakita ko doon kung paano mo pinapatay ng paulit-ulit si Emily at napakasakit nun. Minsan, hindi ko lang alam kung anong realidad sa hindi eh. Pero Dylan, Kaya please lang, Leia, wag na wag mong babalik ta rin ang anak natin. Inosente siya. hindi. Wala naman akong intensyong masama. Naiyak na lang ako dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang side ko. Sa sobrang sama ng loob ay lumabas ako sandali. Nagpunta ako sa mall at nagpalamig. Doon ay kinontak ko si Barbie. Kailangan ko ng makakausap na makakaintindi sa akin. Alam mo, sis, guilt feeling lang ng asawa mo yung dahilan kung bakit siya nananaginip ng ganon. Ginigisi siya ng sarili niyang mantika. Anong ibig mong sabihin? Kasi posibleng iniisip niya na may galit ka dun sa inaanak ko. Ha? Bakit niya iisipin yun? Alam niyang mahal na mahal ko si Emily. Kasi nga, anak siya ng kabit niya. Ang slow mo, sis. Paano naman yung mga panaginip ko? Halimaw si Emily dun. May pagkakataon pa nga na kinakain niya daw yung laman loob ko. Nanlaki ang mga mata ni Barbie at umaktong masusuka. Kumakain kasi kami noon sa isang Japanese restaurant at karamihan sa order namin, mga hilaw at sariwa. Ano ba naman yan, sis? Ano bang klaseng panaginip yan? Ang weirdo, ha? Nakakasyokot naman pala yung inaanak ko. Sis, hindi naman no. Sa panaginip lang naman yun eh. Pero kahit na, no? Hindi ko alam kung paano mo pa nga nagagawang alagaan yun pag gising mo eh. Pero teka, hindi kaya yung nanay talaga nun yung misamang kukulam o di kaya aswang? Oh my God, sis! Bahagya akong kinilabutan sa sinabi ni Barbie. Napaisip din ako. O, diba natahimik ka? Loka-loka joke lang yun, no? Huwag mo sabihin naniniwala ka sa makukulam at aswang. Ikaw ba, hindi ka naniniwala sa ganon? Natahimik siya at sandaling napaisip. Saka namilog na naman ang mga mata niya. Napatakip pa siya sa bibig na parang may naalala. Ay, alam mo sis, madalas ako maka-encounter ng aswang. Yung jowa ko kasi lagi akong inaaswang sa gabi. Kasunod nun ay tumirik pa ang mga mata nito at parang kilig na kilig. Nadidisimaya akong napabuntong hininga at umirap sa kanya. Tingnan mo to, seryoso yung usapan eh. Hindi ba pwede sumeryoso ka muna kahit minsan lang? Ay nako sis, maiksi lang ang buhay para seryosohin lahat ng bagay, no? Kung iba yung pakiramdam mo, seek help. May albularyo dyan. May pare, may manggagamot, may doktor. O diba? Gumawa ka ng paraan imbis na magpakalugmok ka. Ang inaalala ko kasi, yung sasabihin ni Dylan, ayaw niyang pinag-iisipan ng masama si Emily. Which is tama naman. Siguro, ako na lang yung magpapacheck up. Baka dala lang to ng stress at anxiety ko. Or baka naman yan na yung karma na sinasabi ko sa'yo. Talaga lang sis ha? Sa lahat naman ikaw pa talaga?
Siyempre, sa mga kaibigan mo at kakilala. Ako lang naman yung nakakaalam ng totoong nangyari, di ba? Sino bang real talk sa'yo kung hindi ako lang? Kasi naman sis, ang sakit naman ng real talk mo eh. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Lahat ng maling desisyon, may kaukulang parusa yan. Nagkibit balikat pa siya bago nagpatuloy sa pagkain. Habang ako, nahulog na naman sa pag-iisip. Kahit papano, sa tuwing magkikita kami ni Barbie, nare-refresh ang isip ko. Pag-uwi ay inabutan kong tulog si Dylan pero wala sa tabi niya si Emily. Nag-alala ako. Nitong mga huling buwan, hindi ugaling matulog ni Dylan mag-isa nang hindi katabi si Emily. Lalo na kung wala ako. Pinuntahan ko ang kwarto ni Emily pero wala din siya doon. Lalo lang akong kinabahan nang pabalik na sana ako sa kwarto namin ni Dylan para gisingin siya nang makarinig ako ng mahinang hagik-hik ng bata. Emily? Anak, ikaw ba yan? Nasaan ka? Narinig ko na naman yung hagik-hik. Iginala ko ang paningin sa loob ng kwarto pero wala akong nakita. Nang may maramdaman akong likido na tumulo sa pisngi ko, kinabahan ako lalo nang marinig ko ulit yung mahinang pagtawa. Nanggagaling yon sa ulunan ko. Parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Dumagundong ang kaba sa dibdib ko. Gayon pa man ay nagawa ko pa ring iangat ang mukha ko para tumingala. At doon ko nga nakita si Emily. Para siyang gagambang nakadikit sa kisame habang nakatingin sa akin. Umiilaw ang pulang-pula niyang mga mata. Ang mga ngipin niya parang sa mga pating. Nang bigla niya akong dambahin, doon pa lang ako nakagalaw at nakasigaw. Tiyanak! May tiyanak! Napaigtad ako mula sa pagkakahiga. Naihagis ko si Emily na noong nakita kong nasa dibdib ko. Bigla itong pumalahaw ng iyak nang bumagsak sa malambot na kama. Kitang-kita ni Dylan ang ginawa ko dahil saktong kakapasok niya palang noon sa kwarto. Agad kong naigala ang paningin ko. Wala ako sa kwarto ni Emily. Nasa ibabaw ako ng kama namin at doon ako nakaupo. Anong nangyayari? Agad na dinaluhan ni Dylan si Emily at kinarga ito. Galit na galit siyang tumingin sa akin bago lumabas ng kwarto. Napasabunot ako sa buhok ko. Pilit na inaalala kung anong nangyari. Paano ako napunta sa higaan namin? At paanong hindi pa tulog si Dylan? Samantalang dinatnan ko naman talaga siyang tulog. Napayuko ako. Naguguluhan. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Hindi ko napigilang maiyak. Hinagis ko nga ba si Emily? Anong ginagawa niya sa dibdib ko? Alis muna kami, Emily. Dadaling ko muna siya kila mama at papa. Baka kasi mapatay mo pa si baby eh. Dylan, I'm sorry. Hindi. Paano bang... Tama na, Leia. Please lang. Mabuti na lang at sa kama siya bumagsak. At hindi ko kakayanin makita na sinasaktan mo si Emily. Napakalit niya pa. Dylan, wag mo akong iwanan. Please naman, hindi ko sinasadya. Hintayin mo ko. Babalik ako at mag-uusap tayo. Habang wala si Dylan ay hindi ako mapakali. Nagpunta na ako sa simbahan at nakiusap sa pare na nandoon para ipabless ang bahay namin. Bago pa naman namin tinirahan yun ni Dylan, napabless na namin. Ipapaulit ko lang dahil iba talaga ang pakiramdam ko. Hapon na nang bumalik si Dylan. Inabutan niyang paalis na sina father. Ano yun? Pinabless ko tong bahay. Pasensya ka na kung hindi na kita nasabihan ha. Hindi ka kasi sumasagot sa mga tawag ko eh. Dinala ko si Emily sa ospital. Pina-check up ko. Mabuti na lang hindi siya nasaktan. Tungkol doon, Dylan. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Halika na sa loob. Doon tayo mag-usap. Pagpasok sa bahay ay tsaka ako ipinaliwanag kay Dylan ang nangyari. Malungkot siyang tumingin sa akin at hinawakan ng mga kamay ko.
Leia, alam mo bang ganyan din nangyayari sa akin? Patawarin mo sana ako pero ilang beses na rin kita napagtangka ang patayin. Sa tuwing magigising kasi ako mula sa bangungot, ikaw yung nabubungaran ko. Tapos maalala ko pa kung paano mo pinapatay yung anak natin. Pero bago pa naman magawang masaktan ka, umiiyak na si Emily. Tapos bigla na ako natatauhan. Napaiyak na si Dylan habang nagkukwento. Ramdam ko ang bigat sa mga salita niya. Hindi ako makapaniwala na ilang beses niya na pala akong pinagtangka ang patayin at wala akong kaalam-alam doon. Sabay kaming umiiyak ng asawa ko. Gusto ko sanang sabihin na baka nga kinakarma na kami dahil sa ginawa namin, pero wala akong lakas ng loob. Sa palagay ko, Leia, kailangan mo na natin magbakasyon. Naging mahirap kasi yung mga buwan na puyat tayo tapos stress parehas. Tsaka iwanan mo na natin si Emily kila mama at papa. Simula kasi noong nakaraang taon, alam ko na napakarami kong pagkukulang sa'yo. Babawi ako sa'yo, Leia. Napatitig ako kay Dylan. Hindi ko na ini-expect na maiisipan pa akong ilabas ng asawa ko. Gaya ng pag-out of town dahil akala ko buong panahon niya, ibibigay niya muna kay Emily. Sigurado ka ba? Iiwan natin si Emily? Oo, tayo muna ngayon. Baka ito yung kailangan natin eh. Alam kong walang kapatawaran yung ginawa ko, pero susubukan kong bumawi sa'yo. Aaminin ko na dahil doon, gumaan ang pakiramdam ko. Muli kong naramdaman ang pagmamahal ni Dylan. Agad naming pinlano ang magiging bakasyon namin. Sa isang resort namin na isipang pumunta. Bandang Batangas yon, kaya maaga kaming gumayak. 3 araw kaming nanatili doon. Pakiramdam ko nga ng mga sandaling yon, nag-honeymoon ulit kami. Talagang naramdaman ko din ang pagbawi ni Dylan. Regular naman namin kinukumusta si Emily. At sa loob ng 1 araw na yon, wala ding gumambalang masamang panaginip sa pagtulog ko. Magpahula ka na sa akin, Ineng. 50 lang. Pambili ko lang ng bigas at ulam. Nabigla ako sa paglapit ng isang matandang babae sa akin. May tungkod siyang dala at puti na ang mga mata niya. Sa tabi niya, nakaalalay ang isang batang lalaki. Nasa tansya ko, nasa 10 taong gulang pa lang. 2 araw pa lang namin noon sa resort. Nasa cottage lang ako at nagpapahinga nang lumapit ang maglola. Pasensya na po. Hindi po ako magpapahula, Nay. Bibigyan ko na lang po kayo ng 50. Bubunot pa lang sana ako ng pera mula sa wallet ko, nang bigla na lang nitong hinawakan ang kamay ko. Kinabahan ako at nagtaka. Dahil sa palagay ko, bulag siya. Paano niya nagawang malaman kung nasaan ang mga kamay ko? Karma! Masamang karma! Sinusundan ka ng karma, iha! Natulala ako lalo nang makita kong parang nangisay pa yung matanda habang nakahawak sa akin. Hindi naman nagsalita o kumibo yung batang kasama niya. Anong nangyayari sa kanya? Ngumiti lang yung bata at sinabing ayos lang daw ito. Ganun daw talaga ang nangyayari kapag nagkakaroon ng vision ng lola niya. Tumagal yon ng ilang minuto. Saktong dumating si Dylan. Siya na din ang nagtanggal ng kamay ng matanda sa kamay ko. Leia, anong nangyayari dito? Nakamamatay na parusa dahil sa matinding pagkakasala. Anong ginawa ninyong dalawa? Isang matinding mangkukulam ang ginalit ninyo. Hindi ako nakakibo. Napalunok na lang ako ng maraming beses. Anong sinasabi nito, Leia? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Dylan. Umalis na kayo, Toy. Oh, eto 100 oh. Iuwi mo na tong lola mo ha. Ang init pa naman. Hindi niya kayo patatahimikin hanggat hindi ka napapatay ng asawa mo, Leia. Papatayin ka niya o magiging aswang ka. Ano? Magsiuwi na nga kayo? Baliw yata ang matandang yun eh.
Pero patuloy na nagsisigaw ang matanda. Ikaw ang paparusahan niya, Leia! Habang nanonood ang asawa mo kung paano ka magdudusa. Yan ang karma ninyo! Natulala na lang ako. Talagang matindi ang kabog ng dibdib ko ng mga sandaling yon. Kaagad naman akong niyakap ni Dylan. Huwag mo intindihin yung matanda. Malamang nananakot lang yun. Paano siya mananakot, Dylan? Paano niya nalaman? Nalaman ng alin? May sinabi ba siya tungkol sa nangyari? Lahat naman ng tao may pinagdadaanan eh. Yung mga nagpapanggap ng manghuhula, alam nila kung paano gagamitin yun para sa benefits nila. Gaano mo ba kakilala si Emma? Nakilala mo ba ang pamilya niya? Eh bakit ko naman gagawin yun? Alam mo naman nung una, anak lang naman yung habol ko sa kanya. Saka diba sinabi ko sa'yo na ayoko na marinig pa yung pangalan niya? Hindi, Dylan. Kailangan natin itong pag-usapan. Ito nangyayari sa atin. Hindi ito dala lang ng imahinasyon o dahil stress tayo. Totoo to. Totoong nasaktan ko si Emily na may hagis ko siya. Totoong ilang beses mo na akong muntik ng mapatay dahil sa mga panaginip na yan. Hindi natin to dapat binabaliwala, Dylan. Tinalikuran ako ni Dylan at nagpalakad-lakad siya sa harap ko. Nakita ko na naman ang pagiging irritable niya. So ngayon, anong gusto mong gawin? Habulin yung matanda at magtanong. Hindi ganun, Dylan. Ang sinasabi ko lang naman, Leia, ginagawa ko ang lahat para maging maayos tayo at para sa pamilyang ito. Pero hindi ako robot. Hindi kita palaging iintindihin lalo na't may anak din ako na nangangailangan sa akin. alam ko naman yun eh. Ang sa akin lang, sana naman pakinggan mo. Leia, iniwan ko si Emily kahit mabigat sa kalooban ko. Para mapagbigyan lang yung kapritsyo mo dahil na-stress ka at ina-atake ng anxiety, di ba? Ngayon, ikaw naman ang manawa. Magpakatino ka at intindihin mong pamilya natin. Hindi na nga ako pinakinggan ni Dylan. Iniwan niya pa ako doon at bumalik na sa kwarto namin. Wala akong nagawa kung hindi ang umiyak na lang. Sakto naman tumunog ang cellphone ko. Si Barbie yun. Ayoko sanang sagutin, pero naisip ko baka siya papakinggan ako na lagi niya naman talagang ginagawa. Oy sis, kamusta yung Batangas? Grabe ang syala ng My Day mo ha. Ang sweet nyo. Sis, kailangan ko ng payo mo. Teka, umiiyak ka? Ano nangyari? Kakapost mo lang ng sweet picture nyo ni Dylan? Ano yun? Sugar coating behind the scene? Ipinaliwanag ko sa kanya ang mga nangyari at hindi ko inaasahan ang magiging sagot niya sa akin. Ay nako sis, isa lang ang sagot sa problema mo. Ha? Anong gagawin ko? Ibalik mo yung hindi sa'yo. Pati ang asawa mo si Raulo. Ibalik mo na sa mga magulang niya. Gabayan ka mo muna nila sa tamang landas para naman hindi ka nadadamay dahil sa katarantaduhan niya. Ano? Ibabalik ko si Emily? Exactly! Madali ka naman pala kausap eh. Pero sis, hindi papayag si Dylan. Eh sino ba naman kasing nagsabing ipapaalam mo sa kanya? Kinuha niya nga yung bata sa tunay na ina na walang paalam eh. Hindi ako nakapagsalita. Napailing ako. Parang hindi ko kayang gawin ang bagay na yon. O paano? Gora na ako ha? Magdesisyon ka ng tama. Ayoko sa susunod na tawag mo sa akin, sasabihin mo na napatay mo si Emily. O kaya naman, mababalitaan ko na lang sa Soko. Ikaw na yung pinatay ng asawa mo. Napayukyuk na lang ako sa kawayang lamesa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nung hapon, naglakad-lakad ako. Hanggang sa magawi ako sa isang maliit na simbahan. Pumasok ako doon. Ilang oras din akong nanatili lang sa loob habang nag-iisip. Pagbalik ko sa resort, tulog na si Dylan. Nagpahinga na din ako. Umakto akong normal at sinunod ko ang bili niya na magpakatino. Oh, mukhang masaya ka. Hindi ka na ba nananaginip? Hindi na, Dylan. Tama ka. Kailangan ko lang yata talaga ng bakasyon.
Yan, Leia. Ganyan. Makakapag-focus ka na rin sa pamilya natin. Oo naman, Dylan. Huwag kang mag-alala. 2 linggo ang lumipas at bumalik na din si Emily sa bahay. Muli ding bumalik ang mga panaginip ko. At sa pagkakataong yon, mas malala na. Hindi ko na minsan alam kung ano ang totoo sa hindi. Nagigising ako sa loob ng panaginip at magigising ulit. Yung bahay namin doon, parang yung palabas sa Stranger Things. Yung lugar na upside down. Doon ay halimaw si Emily. Ganon din si Dylan. Hinahunting nila ako at gustong kainin. Leia, lalabas muna ako Kailangan ako sa site May isang mayaman negosyante kasi ang gustong tumingin ng pinakamahal nating commercial space. Kaya gusto ko ako yung magtutour personally sa kanya. Okay lang ba yon? O dalhin ko na lang si Emily kila mama para mas ligtas siya. Wag na, Dylan. Kaya ko naman siyang alagaan Magtiwala ka lang sa akin. O sige babalik ako kagad. Mula sa taas ay tinanaw ko pa ang pag-alis ng sasakyan ni Dylan. Nang makita kong nakalayo na siya, agad akong nag-book ng taxi papunta sa terminal ng bus. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Hindi na ako nag-abalang manguha pa ng mga damit ni Emily. Nagdala lang ako ng feeding bottle at powder milk. Hello sis, papunta na kami ngayon sa terminal. Sumunod ka na, bilisan mo lang O siya, sige sis. Hintayin niyo ako doon mabilis lang ako. Sa loob ng ilang buwan ay pinilit kong umaktong normal habang kasama si Dylan. Kahit ang totoo, malapit na akong mabaliw sa mga nangyayari sa akin. Nagpatulong ako kay Barbie na tuntunin kung saan nakatira si Emma. Nakakuha ako ng Facebook account nito sa cellphone ni Dylan. Doon kami nagsimula hanggang sa malaman namin kung saan ang probinsya niya. Sigurado ka na ba dito, Leia? Wala na atrasan to Tumango ako ng may determinasyon. Wala nang babago pa sa desisyon kong gawin ang tama. Dapat nga, sana matagal ko na tong ginawa. Mahaba ang naging biyahe namin. Pinatay ko na din ang phone ko. Ganon din si Barbie. Para hindi kami makontak ni Dylan. Alam kong posibleng masundan niya kami. Pero ang mahalaga sa akin, maibalik si Emily sa kanyang ina. Hindi naman kami nahirapang hanapin ang bahay ni Emma. Kilala pala kasi sa lugar na yon ang nanay nitong si Emilia. Dahil sikat ito sa bantog na aswang at mangkukulam. Lalo akong kinilabutan sa nalaman ko. Gayunpaman, nilaksan ko ang loob ko para magpatuloy. Magandang hapon ho. Dito ho ba nakatira si Emma? Dito nga. At anong ginagawa mo ditong babae ka? Kilala niyo ho ako? Lahat ng taong sumira sa buhay ng anak ko, kilalang kilala ko. Napalunok na lang ako. Bahagyang nanginig ang mga tuhod ko nang matitigan niya ako sa mata. Baligtad kasi ang refleksyon ko doon. Nahigit ko ang paghinga ko. Para akong nanghihina. Mabuti na lang, nandun si Barbie para alalayan ako. Nandito ho ako para itama yung pagkakamaling ginawa namin ng asawa ko. Sana hindi pa puhuli ang lahat. Pero ngumisi lang si Emilia at naglakad papunta sa likod ng kubo niya. Huli? Huling-huli ka na, Iha. Halika, sumunod ka't ipapakita ko sa iyo kung anong ginawa niyo sa anak ko. Sumunod naman ako sa kanya. Maputik doon pero hindi ko alintana. Sa likod ay tumambad sa akin ang isang maliit pang bahay. Saradong-sarado yon pero may maliit na bintana sa harapan. Nang sumilip ako doon, natanawan ko ang isang babae. Magulo ang buhok nito at gula-gula nitang damit. May karga itong maduming teddy bear na hiniheli nito habang kumakanta ng lalabay. Nang bigla na lang umiyak si Emily, agad na bumaling sa amin yung babae. Nagulat na lang ako nang nasa bintana na ito at nakasilip. Nanlalaki ang mga mata at tila sabik na sabik sa narinig na pag-iyak. Anak ko!
Anak ko yan! Yan ang anak ko! Ninakaw niyo ang anak ko! Ibigay niyo siya sa akin! Nagugutom na siya! Saka ko lang siya namukaan. Naiyak ako at halos hindi makapaniwala. Emma, ikaw nga ba yan? Aking nga ang anak ko. Bilisan mo. Baby, eto na si Mami. Dadedi ka na. Gutom ka na, di ba? Pero kinuha ka niya sa akin. Ninakaw ka ng sarili mong ama. Niloko niya tayo. Niloko niya ako. Manloloko. Manloloko. Ang anak ko. Nasaan ang anak ko? Ngayon mo pa ibabalik ang bata? Sa tingin mo ba maaalagaan pa siya ng anak ko? Ninakaw niyo sa kanyang pinakaaasam niya. Ngayon, magdusa tayo pare-pareho. Umalis na ang matanda at naglakad pabalik sa kubo niya. Agad ko namang iniabot kay Barbie si Emily at sumunod sa matanda. Lumuhod ako sa harapan niya at nagmakaawa. Pakiusap po. Hayaan niyo akong makabawi kay Emma. Hayaan niyo pong mabigyan sila ng pagkakataong magkasama pa ni Emily. Nakikiusap po ako sa inyo. Unti-unti nang kinakain ng anak ko ang sarili niya. Hindi mo ba nakikita? Nung nakaraang buwan, ginamit niya ang balat niya para makabuo ng hugis ng gol. Sa huli, kinain din niya yun. Ako ang may lahing aswang sa aming dalawa. Pero siya ang nagkakaganyan. Lintik lang ang walang gante, iha. Hindi ko kayo mapapatawad. Kung tutuusin, sobra-sobra na ang naririnig ko at nakikita. Pero ng mga sandaling yon, malakas ang loob kong tapusin na ang problema. Kasalanan namin yun ni Dylan. Habang buhay akong hindi patatahimikin ang konsensya ko kapag sinukuan ko pa yon. Isang pagkakataon na lang po. Tutulungan ko kung gumaling si Emma. Bigyan niyo ho ako ng chance kahit isang beses lang. Kailangan ho siya ni Emily. At alam kong kailangan din ni Emma ang anak niya. Sandaling hindi kumibo ang matandang babae. Pagkatapos ay bigla niya na lang akong kinuhanan ng ilang pirasong buhok at tinitigan yon. Sige, pero sa oras na lokohin mo ko at paglaruan na naman ang anak ko, higit pa sa dinadanas niya ngayon ang dadanasin mo. Bukod pa doon, idadamay ko din ang pamilya mo. Talagang ginapangan ako ng takot. Biglang umurong ang dila ko, pero siniko ako ni Barbie. Pagtingin ko sa kanya, tinanguan niya ako. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob. Sige ho, pumapayag ako. Pero sana, wag po kayong makialam sa mga gagawin ko. Kailangan ho kasing ilipat si Emma sa mental hospital para dun siya gamutin. Gawin mo kung anong gusto mo, iha. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, may sarili din akong paraan. May ipapakiusap din ho sana ako. Baka kasi sumunod sa amin dito si Dylan. Sana ho, huwag niyong sabihin kung saan kami nandun. Babawiin niya po kasi si Emily. Nakita kong lalong bumagsik ang aura ng matanda. Hindi siya kumibo at pumasok na lang sa loob ng kubo niya. Kami naman ni Barbie, pansamantalang naghanap ng tutuluyan. Dahil wala kaming mga dalang gamit, nahirapan kami nung umpisa. Si Emma naman, naipasok ko sa mental hospital. Matapos siyang suriin, nakumpirmang may schizophrenia siya. Hanggang sa nalaman namin na dumating na nga si Dylan at pinaghahanap kami. Tatakas na sana kami mula sa nirerentahan naming maliit na kwarto nang bigla itong humarang sa pintuan at tinutok sa akin ng barel. Walang ya ka! Paano mo nagawa sa akin to, Leia? Traitor ka! Halos mawalan ako ng malay nang bigla niya na lang akong bigwasan ng kamay niya na may hawak sa barel. Mabuti na lang, nasalo ni Barbie si Emily. Demonyo ka talaga, Dylan! Dapat sa'yo kinakatay eh! Isa ka pang babae ka! Kung di ko lang alam, ikaw yung nagsasaksak ng kung ano-anong salita sa isip na asawa ko! Akin ang anak ko, pasasabugin kong bunganga mo! Hindi, Dylan! Hindi lalaki sa'yo ang batang to, demonyo ka!
Ang lakas ng loob mong pumarito pa. Ibaba mo yung hawak mo at humarap ka ng pata sa akin. Ako ang harapin mo. Ano? Sino ka ba para utusan ako? Alam kong ipuputok ni Dylan ang barel nang itutok niya yon kay Nanay Emilia. Kaya naman pinilit kong makatayo at dinamba ko siya kaagad. Naiputok niya ang barel at tinamaan ako nun sa tiyan. Sakto namang dumating ang mga tanod at pulis. Agad na nahuli si Dylan. Bago pa ako nawalan ng malay, nakita ko pang dinaluhan ako ni Barbie habang umiiyak. Sa ospital na ako nagising. Nandun si Barbie pero wala si Emily. Napatayo ako at hinanap ang bata. Okay na si Emily. Inaalagaan siya ni Nanay Emilia. Bigla nga bumait yung matanda eh. Ano sis, kumusta ka? Luka-luka ka. Pinakaba mo ko. Akala ko talaga matitigi ka na eh. Ano ka ba? Di ako basta-basta matitegi, no? Eto, okay lang. Medyo masakit pa din eh. Pero kaya ko na to. Si Nanay Emilia, okay lang ba siya? Oo naman. Alam mo, chinichismisan kita para lumakas ka eh. Ito palang si Nanay Emilia. Kilalang may lahing aswang sa lugar nila. Pero tanggap naman ng mga tao dun. Sila pa nga daw mismo yung nagbibigay ng hayop na kakainin ng matanda eh. Hindi naman daw kasi namimirwisyo. Madalas nga daw nakakatulong pa lalo na sa may mga sakit. Nakakagaling pala yung laway ng mga aswang no? Maging ako ay nabilib sa nalaman ko. Kaya pala nung ipagtanong namin sila, wala kaming nakitang takot sa mata ng mga tao doon. Tsaka alam mo sis, bilib ako sa mga tao dito ha. Ang bilis nakatawag ng mga pulis at saka ambulansya. Nung nakita pa lang daw pala nila si Dylan, idalang barel habang hinahanap tayo. Nagsumbong na agad sila sa mga pulis. Napangiti naman ako. Ang totoo, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Muntik akong mapatay ni Dylan. Ayokong umabot sa ganito. Pero desidido ang asawa kong saktan ako. Mabawi lang ang anak niya. Wala naman sanang problema doon. Kung haharap din siya sa mag-inang Emma at Emilia. Pero alam kong hindi niya yun gagawin. Habang buhay akong mabubuhay sa gabi-gabing bangungot kapag hindi ko yun itatama. Mawala man ang karmang ipinadala ni Nanay Emilia. Sarili ko pa rin konsensya ang makakalaban ko. Sinampahan ko naman ang kaso si Dylan dahil muntik niya na akong mapatay. Ilang araw lang, nakalabas na din ako sa ospital. Nalaman na din ng bawat pamilya namin ang mga nangyari. At hindi kinonsinte ng mga magulang ni Dylan ang ginawa nito. Hinayaan ng mga ito ang anak nila na makulong at pagbayaran ng nagawang pagkakamali. Makalipas ang 1 taon at kalahati, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Emma. Nabibisita na namin siya sa mental at nakakabanding niya na din si Emily. Nagkapatawaran na kami. Kaya naman napatawad na din daw ako ni Nanay Emilia. Nawala na ng tuluyan ng mga bangungot ko. Ang totoo, nagigising ako ngayon na may ngiti sa mga labi. Ipinaubaya ko na si Emily kay Nanay Emilia. Lalo't ilang buwan na lang at makakalabas na si Emma. Suportado ko ang medical bills niya. Gayon din ang magiging maintenance niya paglabas. Masaya ako sa ginawa ko, Miss Clar. Ang totoo, nakahanap pa nga ako ng totoong kaibigan at pamilya na rin sa katauhan ng mag-ina.